Hanggang sa natanggal ang peluka ng kanyang asawa. At nakita ang kanyang kalbong ulo dahil sa chemotherapy. Saka lang napagtanto ng asawa na mali pala ang lahat ng akala niya sa kanyang asawa. Naalala niya na para lang makipaghiwalay sa asawa. Gabi-gabi siyang nag-uuwi ng iba't ibang babae. Sinadya niyang saktan ng puso nito. Bigla siyang nagsisi at gusto niyang sampilin ang sarili. Sa katunayan, mahal na mahal ng asawa ang kanyang kabiyak. Noong una, para lang mapakasalan siya. Hindi lang siya nagbigay ng ₱1,000,000 dote. Kahit pa pagkatapos ng kasal ay paulit-ulit niyang nanguhuli ang asawang nambababae. Hindi pa rin siya nakipaghiwalay. Lagi niyang iniisip na balang araw ay lalambot din ang puso ng kanyang asawa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Bigla siyang na-diagnose na may malubhang cancer sa atay. Wala na siyang 1 buwan na natitirang buhay. Kaya sa natitira niyang panahon, nais niyang maranasang mahalin siya ng totoo ng kanyang asawa kahit 1 beses lang. Umuwi muna siya at inihagi sa asawa ang isang divorce agreement. Inaila niya ito sa City Hall para mag-schedule ng diborsyo. Pagkatapos ay sinabi niya rito, nasa loob ng 1 buwang cooling off period. Kung gagawin lang nito ang 5 bagay para sa kanya. Pagkatapos ng 1 buwan, siguradong tahimik siyang makikipaghiwalay. Hindi na niya ito guguluhin pa. Nang makita ng asawa na sa wakas ay makakawala na siya. Walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Agad niyang tinanong kung ano ang unang bagay. Samahan mo ako sa isang charity dinner ngayong gabi. Iyon lang. Hindi niya talaga inasahan na ganoon kasimple ang hiling ng asawa. Pagsapit ng gabi, sa labas ng charity event, sa unang pagkakataon ay kinuha ng asawa ang kanyang kamay. Inakala ng asawa na sa wakas ay nagsisimula na siyang tanggapin ito. Lingid sa kaalaman niya, alam ng asawa na ang item sa auction ay gawa niya. Para pilitin siyang sumuko na at makipaghiwalay kagad. Sinadya niyang bilhin ito sa mataas na halaga sa harap ng lahat. At pagkatapos ay balak ibigay sa babaeng mga agaw. Pinagchichismisan siya ng mga tao sa paligid. Labis na nasaktan ng asawa. At talikod na sana siya para umalis. Nang bigla siyang hinayla ng asawa. Sinigawan siya nito, basta ka na lang dumarating. At basta ka na lang umaalis. Nababaliw ka na ba? Oo, may sakit ako. Sa loob at labas. Habang pinagmamasdan ang biglang pag-iiba ng asawa. Ang kakaibang kilos nito, naramdaman ng asawa na may masamang mangyayari. Pagdating sa ospital, lalong lumala ang kondisyon ng asawa. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang asawa para hilinging samahan siya pabalik sa syudad kung saan sila ikinasal. Iniisip niya na kung sasamahan lang siya nito ng maayos sa biyaheng ito. Iyon na ang katuparan ng kanyang pangalawang hiling. Kahit mamatay na siya ngayon, wala na siyang pagsisisihan. Ngunit kara-rating pa lang nila sa airport. Tumawag ang babaeng mga agaw. Pagkababa ng telepono ng asawa, hindi man lang niya tinanong kung payag ang asawa. Basta na lang niya itong iniwang mag-isa sa airport. Pinuntahan ng kabit, nakita ng asawa sa social media, na ipinagmamalaki ng kabit ang regalong bigay ng kanyang asawa. Ang puso niya ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Hindi na niya alam kung gaano pa siya katagal makakatagal. Nang mag-isa siyang lumipad patungo sa syudad kung saan sila ikinasal. Nagulat siyang makita ang kanyang asawa at ang kabit doon din. Ayaw niyang lumapit para bumati. Tatalikod na sana siya para umalis. Nang biglang sumugod ang kanyang asawa. Sinipa ang kanyang malita. Tinanong siya kung sadya bang nagbubulag-bulagan. At binalaan siyang huwag guluhin ang kabit. Nang makita ng asawa na wala ni isa sa mga pangako ang tinupad ng kabiyak. Ayaw na niyang magsayang pa ng laway sa kanila. Mag-isa siyang pumasok sa kwarto. Lingid sa kaalaman niya, sumunod pala ang kabit. Sinigawan siya nito, inagaw mo ang lalaki ko. Bakit hindi ka pa mamatay? Agad niya itong sinampal ng malakas. Narinig ng asawa ang ingay at pumasok. Para ipagtanggol ang kabit. Agad niyang sinampal ang kanyang asawa. Agad na nagkunwaring api ang kabit at tumakbo palabas. Hahabulin na sana siya ng asawa. Nang bigla siyang tinawag ng asawa niya. Sinabing ang pangatlong hiling ay ang manatili siya. Kahit pumayag ang asawang manatili, galit niya itong binalaan. Kapag ginulo pa raw niya ang kabit, bubugbugin niya ito hanggang sa mamatay. Sinamantala ng asawa ang pagkakataon para tanungin siya. Kung sakaling mamatay na nga siya balang araw, malulungkot ba ito kahit kaunti? Kapag namatay ka, agad akong magpapaputok, para magdiwang ng 3 araw at 3 gabi. Pakakainin ko ang buong Jiangcheng. Nang marinig iyon ng asawa, sa galit ay pinalayas niya ito kagad. Nang muling makita ng asawa ang kanyang kabiyak, nalagas na ang buhok nito dahil sa chemotherapy. Nakapeluka na siya, natatakot siyang pandirihan siya ng asawa. Kaya nagsinungaling siyang bago lang ang gupit niya. Ang pang-apat na hiling ay samahan siya sa amusement park. Sa parke, siya ay tumatalon-talon. At nagpapatawa, ginagawa ang lahat para lang mapatingin sa kanya ang asawa. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi man lang siya tiningnan ng asawa. Para hindi maging awkward, tinawag pa nito ang kabit sa amusement park. Hindi niya inasahan
na kahit ang pang-apat na hiling ay hindi tinupad ng asawa. Habang pinapanood ng dalawa na magkayakap sa Ferris wheel, hindi na niya napigilan at napaupo siya sa sahig at humagulgol. Nang magising siya sa ospital, ilang araw na ang nakalipas. Nalaman niya mula sa doktor na ni minsan ay hindi siya dinalaw ng kanyang asawa. Sa wakas, naintindihan niyang wala ng saysay kung ipagpapatuloy pa ito. Nagpasya siyang magkaroon ng isang huling hapunan kasama ang asawa. Pagkatapos ay hahanap siya ng isang lugar na walang tao. Tahimik na lilisanin ang mundong ito. Agad niyang tinawagan ng asawa at hiniling na ipagluto siya. Nangako pa siyang pagkatapos nito ay agad na siyang makikipaghiwalay. Pero sinabi ng asawa na may sakit ang kabit. Kailangan daw maghintay ng 2 araw. Alam ng asawa na hindi na siya aabot ng 2 araw. Para hindi umalis ng may pagsisisi. Sinabi niya sa kabilang linya, "Ano? Takot ka bang gawin o ayaw mo nang makipaghiwalay?" "Ayos lang, masaya akong manatiling asawa mo." Epektibo nga ang paraang ito. Agad na pumayag ang asawa sa kanyang hiling. Masaya at malungkot ang asawa. Alam niya na ito na ang huling hapunan nila ng kanyang asawa. Hiniling niya ang asawa mismo ang magluto ng maraming pagkain. Lahat ay paborito niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ganito kasaya mula nang ikasal sila. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, na gusto lang niyang kumain ng tahimik kasama ang mahal niya, ay sisirain pa ng biglang pagdating ng kabit. Habang pinapanood ng dalawa na tila walang ibang tao sa paligid at naglalambingan. Labis niyang pinagsisihan ang pagiging tanga niya. Paulit-ulit na sinisira ng asawa ang mga pangako nito. Pero umaasa pa rin siya. Biglang nawalan ng gana ang asawa. Dismayadong tumayo siya para umalis. Ngunit biglang sumugod ang kabit at hinablat ang peluka sa kanyang ulo. "Shenjiro, anong nangyari sa buhok mo?" Ang totoo.